Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Okay, so gusto niyo ng pagbabago? Then ituloy po natin kung ano po yung nasimulan. Okay, so para sa mga bago sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe and share na rin po ang video na ito. At syempre, ang pinaka-importante ay ang inyong boses. Sapagkat ang inyong boses, ang inyong opinion ay makakatulong upang mas mapaigting at mapatibay ang ating analysis. Alright, so sa mga hindi po taga-suporta o mga anti-Duterte, huwag na po ninyong panoorin ang video na ito. Baka malaman nyo lamang ang plano ng publiko. Okay? So, unahin natin ang mga nangyari noong nakaraang taon. Laganap ang korupsyon. Nabuo ang mga ayuda para ipambili ng boto. Naaprubahan, napirmahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act na kung saan ay nakapaloob doon ang samut-saring mga problema, ang samut-saring mga panluloko, no? Maneuvering of people's money. Paglilipat ng pera mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Pagkaltas po ng mga pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno and non-government organization at inilipat sa National Treasury. Mga anomalya kagaya po ng Panay-Guimaras Negros Bridge na kung saan ay matagal na pong gawa, matagal na pong mayroong pondo rather. Nakautang na nga po tayo sa Import and Export Bank of Korea. Pero bakit kailangan pang ponduhan for 2022 and 2023 General Appropriations Act? So sa madaling salita, nasa 2025 national budget ang pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan. At sabi nga ng marami, nauulit ang nakaraang Marcos administration. Dahil dito, nagalit ang maraming Pilipino sa administrasyon. And that is dahil kay Romualdez Araneta. So, to cut the story, ito po ay maneuvering lamang ni Marcos. Kaya nga sabi ko nga, no to Marcos, never to Marcos again. Dapat nang putulin. Okay, so ganito po ang nangyari. Dahil sa mga anomalyang natuklasan natin, siyempre galit na po, balik na po yung galit ng mga Pilipino kay Marcos. Ano ang ginawa ng pambansang ate? Unti-unti, pinabango, pinababango at babango si President Marcos. Nagsagawa siya ng Senate probe dahil siya po ang chairperson ng Committee on Foreign Relations. So, kinailangan niyang makipag-alyansa, kailangan niyang makipagkasundo kay VP Sara Duterte. At kailangan niyang ipakita sa publiko na siya ay hindi sumasang-ayon sa ginagawa ng administrasyon. So meron pa ngang punto na sinabi ni Amy Marcos na ang gobyernong ito ay hindi pinamumunuan ng Marcos. 'Di ba? Yun po, kung iisipin po ninyo at iintindihin yung mga galawan ni Senator Amy Marcos, nililihis po niya yung issue, yung galit ng maraming tao kay Marcos. Dahil sabi nga ni Tatay Digong, BBM is weak leader. Yan din yung sinabi ni
press secretary at ngayon po ay undersecretary sa Philippine Communications Office, no? Sa kanyang blog, no? Sabi po ni Claire Castro, bakit napakadaming cabinet officials, meron pang mga cabinet secretaries, meron pa siyang mga advisor. Siguro weak nga si BBM. Di ba? So, yung mga yan, ang latay niyan kay Marcos lahat. Kahit na ang merong kapasimuno, kahit na ang merong kagagawan ay si Romualdez. So, nakaisip ngayon ng matalinong galawan itong si Senator Amy Marcos. Kumbaga, ginamit niya yung kanyang posisyon, yung kanyang katungkulan sa Senado bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Very swak, very fit, napapanahon ika nga. So sa Senate probe, binangga niya ang mga matataas na opisyal ng gobyerno sa opisina mismo, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Binangga niya lahat yan. Kasama na dyan, DILG, John Vic Remulla, DOJ Secretary, Jesus Crispin Remulla, no? Eduardo Año, Gibo Teodoro, lahat yan binangga niya ni Amy. Marbil, Nicolas Torre III, Lacanilao, lahat po ng mga tao sa likod ng pagpapadakip kay former President Rodrigo Roa Duterte ay binangga at inexpose ni Senator Amy Marcos. No? Para ipakita sa taong bayan that she really is a friend of Duterte. No? Hinihiwalay po niya yung kanyang sarili sa administrasyon. And nagwagi po siya, hindi ba? Nagwagi po siya. Dahil lahat ng galit napunta kay House Speaker Martin Romualdez. Yung mga nagalit po kay BBM, nabawasan. It's because of that probe na ginawa ni Senator. So sabi nila, baka nga sa sobrang bait ni Marcos, ni BBM, hindi na niya alam, niloloko na siya ng kanyang mga cabinet officials and secretaries and even advisors. Kawawa naman. So ganyan po. Pero kung iisipin ninyo at pakikinggang mabuti yung laging pahayag ni Inday Sara Duterte, ni Pulong Duterte, Baste Duterte, si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. pa din yung kanilang binabanggit na kaaway. Okay? Si President pa din. Diba? Galit na galit nga, diba, si Inday Sara. Very vocal kapag nagsalita. Okay? Eto na. Natapos ang eleksyon. Siyempre, bagong kongresista, bagong congressman, bagong senador, nandyan pa din po, no, yung impeachment against BP Sara. Okay, ito na po. So, dahil sa pagkapanalo ng mga Duterte, very landslide sa Davao City, nakita ng marami, nakita ng administrasyon kung gaano katibay, kalakas ang mga Duterte. And even Attorney Kaufman, no, doon sa kanyang interview noong May 24, 2025, sabi niya, ang taong masasabi nating pinakang prosecutor sa pagpapadalakip kay former President Rodrigo Roa Duterte ay nasa Malacanang.